Wala kasing power na pumapasok sa board, sir. Kita ba sa video? Parang hindi naman. Sa video ko, sir. Samsung air conditioning. Hindi gumagana ang outdoor, mga kalodi. So, i-check natin kung bakit ayaw gumana ng outdoor. So, first of all, check ko muna kung may shorted. So, ugaliin munang wag magtitest ng continuity or ng shorted kapag naka-on. Kailangan i-off nyo muna yung breaker. So, ayan, naka-off na yung breaker na ito. And tsaka tayo mag-check ng shorted. Kung shorted ang ating linya. Oh. Lipat pala natin itong tester. Ayan. So, naka-continuity test. So, wala naman. Kaya yan sa naman niya yan, sa may communication. So far, wala naman siyang short. So, i-on natin. So, ilagay natin ulit sa 220 para ma-check natin kung may power na pumapasok. Yan siya. So, mayroon mga kalodi. Alright, so chinek natin yung fuse. Ayan o. At kung makikita nyo, ayan o, yung board. Oh. Ayan. Mukha yata ang nabasa nila ang board, mga kamaster. So, ayan nga mga kamaster, kung makikita nyo, buo yung kanyang fuse, pero basa yung taas ng board. So, positive mga kamaster, mga kalodi. Sira ang board ng aircon na to. Alright mga kamaster, mga kalodi, ito kasi yung kanyang fan motor. I-check din natin ito. So, ito yung pag-check ng ohms. Oh, check natin kung mayroong reading ang ating fan motor. Yan, wala. Wala din. Wala. Dito tayo sa kabila. Ayan, mula tayo sa blue. So, meron siya dyan. Meron. Ito kasi nakaiwalay na pula. Ayan yung sa power. Wala. So, open yung ating fan motor. Okay, so ito yung sensor na pula. Ito yung sa condenser, sa may discharge. Oh, di ba? Buo siya. 6.1. Then, lipat natin sa ayan, sa may compressor yan. Ayan o. Ayan. 136. So, buo siya, master. Yan talaga ang yan. Yung mga sensor yan na mataas yung ohms. Which is kilo ohms. So, 136 kilo ohms. So, tama lang para sa kanyang discharge. Yung isa pala kanina sa condenser. Alright. So, sa ambient naman. Okay. So, ito naman yung kanyang ambient. Kita nyo? 6.62. Ibig sabihin 10 kilo ohms yung ating
sensor para sa ambient niya. Okay, so since home service ito, titingnan nyo kung saan yung model. Kamaster, mga kalodi, nakita na natin kung anong problema nitong aircon na to. Samsung na inverter. So walang reading yung sa pula niya. So open siya. Ayan o. Alright, so kinuha na rin natin ang model. Okay, so gaya ng lagi kong sinasabi, itong Samsung kasi, ayan o, kung makikita nyo, yan yung kanyang error code. So nakikita yan, may description yan mga kamaster. Alright, so buo siya ang mga sensor mga kalodi. Yung ating compressor mga kamaster, ayan, papunta sa compressor yan. Ayan. So na-check ko na yung kanyang mga sensor kanina. And okay naman sa ating compressor 1.4. Bunutin ng isa, ilagay dito sa kabila. Yan. 1.4 pa rin mga kamaster. Itong pula naman, lagay natin sa gitna. Ayan. Kabit natin ng maayos. Oh, so balibaliktad na ang ating pag-check. 1.4 pa din. So ibig sabihin okay ang ating power compressor. So ang na-findings natin na may problema mga kamaster is yung kanyang fan motor. Ang sensor niya kasi tama naman ang reading. Alright, so nakita natin mga kamaster, mga kalodi, buo ang kanyang mga sensor, ang compressor at ang kanyang fan motor naman ay defective. Alright, so isang linya, wala nang continuity. So may board din kasi yung fan motor, so ibig sabihin yan, defective na talaga yan. It is unrepairable. Same with the board, wala siyang blink, na dapat yan may blink dyan sa ilalim yan. So positive, defective talaga tong board na to mga kalodi. Since nare-repair naman ito, maraming mga electronic center or kahit kami nagre-repair nito, pero pagka ganito kasing umabot na ng 5 years, hindi na namin ito sinasuggest na i-repair. Alright, thank you very much mga kamaster, mga kalodi. Sana may natutunan ulit kayo sa video na to. Maraming salamat po. Pwedeng paki-comment na rin down below para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Thank you so much mga kalodi, mga kamaster. Hanggang sa ulitin. Please don't forget to subscribe, like and share this video. Maraming salamat po.